Magandang hapon mga ka-FB. Nandito po tayo ngayon sa aking palaisdaan or ang aking munting pinagkakalibangan. So ito po yung nagawa nila ng 3 weeks. Ito, nalinis po nila itong area na ito. Less than 1 hectare. Pagkatapos po nila itong ginagawa na ito, lilipat ulit sila doon sa kabila hanggang doon sa sa may kubo doon, bandang nakikita nyo po doon. Yun. So isang buwan or 4 weeks sa paglilinis nila sa isda na 1 hectare siguro. Yung sukat po niyan, mga 100 meters yan. Papunta naman dito hanggang dun sa dulo, mga 100 meters. Or less. Sabihin natin 1 hectare. Inulit ko lang po itong nila, kung nagawa nung last year. Kasi mababa yung tambak nila. Ito po yung tinatawag namin tawa or ilog dito sa labas ng ating pispan. Ito rin po yung yung pasngaw ko. Yan. Ito po yung labasan ng tubig. Yan. So ginawa ko natin medyo itong natin dito, stainless po yan. Yun yung frame ng ating screen para matibay siya. So ito po yun main kanal ko hanggang dun sa dulo sa may kubo. Sa kabila po ng kubo na yan, kalsada, provincial road. So accessible po ito palaisdaan natin. So hopefully by late this year 2024 makakargan na po natin ito ng alaga natin na bangus, malaga, tilapia, alimango at mga hipon. Papatanggal natin dyan sa gitna niya, yung damuhan dyan. Dati kung makikita niyo po itong ipopokus ko na ito, halos lahat po kasi yan dati dito tumubo dito. So pinatanggal natin para magandang tignan at malaki yung tubig na lalamuyan natin. Kailangan mataas ang ating pilapil kasi malapit na naman yung time ng pagbabaha. Yung mga buwan na ito, parating na po yung mga baha-baha. Years ago yata pinabakho ko po ito palibot, pero useless yun ang pagkagawa nila, hindi marunong. So ngayon ito na po, mga tao lang ginagamit natin, mano-mano sila at kita nyo naman maayos po yung pagkagawa. Yan, papatungan pa po yan, huwag kayong mag-alala. Tapusin lang muna yung ginagawa nila doon sa dulo.
Tara po doon sa dulo, lilibutin natin para maganda naman na itong daanan natin. Malinis na itong kalaki niya. Yan. Po muna pina-cross yan kasi lalagyan po natin yan ng yung control ng tubig, yung inlet outlet niya, lalagyan yan ng pasnaw. Ito po yung ating nakikita ngayon, ang ating kunting libangan para pagdating po ng araw meron po tayo makikita bunga ng ating pagod o paghihirap. Mahirap po ang laki sa farm. Laki po ako sa farm. Nade-develop ito dahil nung araw medyo busy po sa ating trabaho, ating paglilingkod sa bayan. So, kunting panahon na lang po at tatapos na natin ito, itong project natin na ito. Yan. Pwede po nating i-focus, palapitin natin yan. So nandito po ako sa bandang gitna at pag napalinis po natin yung portion na yan, susunod natin dito sa kabila. Ayan, dahan-dahan lang habang may mga masisipag tayong mga kasama. Lakad po tayo, tuloy-tuloy natin ng pagpunta sa dulo.
Kads. Ayan po, ang mga alaga natin na bangus. Ayan. Damamuma. Ha? Damamuma. Dinakita rin. Pangaramahin sa duman. Ha? Pangaramahin sa gilid duman. Kung may ganito na may sana. Ayan po, ang alaga natin ng mga bangus at tilapia. Hindi natin alam kung nasaan na yung mga tilapia kasi nagtipo yung tubig dito ngayon. Ibong? Na? Nagkawig mga. Di daw umamang-mangan. Kawig. Di daw umamang-mangan. Oh, kikiban daw kita daw. Yung daman lurus-lurus man yan, kumain ito pakalay. Stress siya. Nya tay pagpaga mo ha, kwan? Grower naman. Guru rin hanggang DJ starter. Talaktul mo ko. Kaya daw mong gulay. Pati dyan, makadominggo lang eh. Makadominggo dalat dyan eh. Na? Mabali na. Nagpakanam dito lang, bandad to eh. Hanggang nagpakan dyan. Yupen kung tunal mo matalinawan diyan. Kaya tanda yung mawarsya-warsya. Budak pala yun sa baba na yun. Na? Kasi yung duga sa baba na. Nga bangus? Kasi ano? Basto. Hmm. Dahil, dating para maya na eh. May vlog-tunog ka. Di mo sundawin na kita na vlog ka. Basto. Nangangkan? Sampay? Manawad, siya. Nanganam? Ay, tanda ako nga, di na kaya. May isang styrofoam, niwatan na hotel. May saldaw lang niya, ibigtuan mo. Na? Tutuang sibutan. Hello, good morning. Ngayon mag-vlog tayo tungkol sa crablet, king crab farming dito po sa Bugay, Cagayan. Ngayon, dinadagdagan natin every other day yun, nilalagay natin na crablet para ang target natin kasi 5,000 pieces. Pag 5 piso po ang isa, bale magiging 25,000. As of now, nasa 3,400 na po yung na ilalagay natin. So, ito try natin po na 5,000 kasi ang sabi nila at least 1.5 per hectares, 2.5 hectares po yun lawak ng fish pond natin. So, ito yung mga nabili natin sa mangingisda. Ngayon po, mura. Kasi malalaki yung crablet. Mapapansin nyo kasi malaki pa sa 20 pesos na coin.
Mura po kasi bawal po maglabas ng crablet dito sa Bugay Lagoon or Bugay Cagayan papunta sa Para sa marunong ko Bulacan, Pampanga. Usually dati itong mga ganitong size, yung gelan ng tawag namin, binebenta sa Bulacan ng mga middleman ng 25 to 35 pesos. Eh ngayon, 5 piso lang dahil bawal po. So maganda kasi yung computation kung i-compute mo, less yung mga expenses. Halimbawa yung isang crab, after 46 months, magiging 3/4 kilos, 1/2 kilos or 1 kilo isa dahil king crab nga po. Ito yung king crab sa mga mud or swampy areas, kasi ang king crab ay yung nakukuha sa Alaska, sa YouTube, ganun, sa Northern Hemisphere. Ito naman king crab sa mga sa mga mud pan, kasi lumalaki sila sa brackish water, sa mud pan. May pulahan na tinatawag, yun po yung mabagal lumaki. 7 months na, mga 200 to 300 grams pa lang. Itong bulik or king crab ay mas mabilis lumaki. So mas magandang alagaan. Yung mga pulahan po sa amin na crablet ay nagre-range ng 3 pesos, ganun 4 pesos or 2 pesos each. So mas mahal talaga ang bulik or puti na alimango. Sila yung malalaking alimango. So nagdadagdag po tayo everyday. Namimili lang tayo sa mga kapitbahay namin dahil hindi na mo sila makapagbiyahe yung mga middleman dahil bawal. Kaya yun, yung mga kapitbahay natin may nakukuha tayo. Hindi katulad dati, parang organized sa buong Bugay, may 2 or 3 middleman na kinukuha lahat yun, mga nahuli ng mga nagtatalakip or yung traditional crab catching dito sa amin. Talakip po ang tawag. So nakakuha minsan yun isang mangingisda ng mga 30 piraso, 50 piraso sa isang araw. Malaking halaga na po yun dati, kasi bihira na po yung malalaking alimango na nahuli ng mga mangingisda sa wild. So crablet na lang. Maganda po kasing breeding ground ang Bugay Lagoon dahil swampy siya, brackish water. So minsan pumupunta sa sabangan yung mga nanay ng bulik na alimango, nanganganak. Tapos yun, million po ang anak ng isang alimango. Umaabot ata ng 4 million. Pero syempre kakainin ng mga isda yung karamihan. Pero ang dami pa rin kasi halimbawa nanganak yung alimango, kahit 2-3. Ngayon, ito po yun mga pagkain natin. Overload yung pagkain natin kasi nga nasa 3,000 na sila. Ito 4 days ata yung pagkain. Habulin po natin. Kasi kung hindi tayo magpapakain, lalabas sila, magagawan. So yun. Sa pa nating balak, gagawin na innovation, maglalagay tayo ng yero sa ibabaw ng pilapil or tambak para hindi makatakas yung alimango. Or net. Kapag net po kasi sisirahin ng daga. So magkakabutas-butas. So mas maganda yung yero muna. Kahit isang span sa baba, tapos yung taas ng net para hindi na rin mapasok ng mga nagnanakaw. So ito po yung mga trash fish, medyo mura ngayon kasi madaming huli sa dagat. Pero kapag tapulan na, bira na tayo makakabili. So ang option natin, yung cargo or halaan, mura lang po dito. Kapag walang hanabuhay yung mga limbawa, pupunta sa bukid or mangingisda, ang option nila, manguha ng halaan. Parangin mo ang garaw mo Nakakuha sila ng isang sako, kalahating sako, yun yung bibilhin natin. Usually nasa nagre-range sa 15 pesos to 35 pesos per kilo ang halaan sa amin. So bali nakatulong na sa mga nanguha ng mga halaan, yung mga karamihan na mahirap, yun po yung buhay nila kasi mahirap manguha ng halaan. Ang pag-ibulan niya ng ikan. Ma-realizing Parang wala lang. Parang ang bilis nilang manguha ng halaan. So hindi po ganon. Mahirap pong manguha kasi nasubukan na namin. So ito, i-isip natin kung paano
Akalain mo sa kanya ang dagat. Kaya masama tinatapon yung lang, mga subscriber natin or yung mga manonood kung paano sila kasi natin nalati pwedeng may sanga para mag-invest mula din dati sa pa atin. kan So bahala ko sana Mano sa ka mga tititaw ha mo sa masalot ti subscriber or bye. ano gustong mag-invest, yun, halimbawa, Mano da? 1,000 every 2 weeks, Ha? hatiin yun harvest. Pero, Ay tinga pagpakpaka mo hanggang malugi uno proposals pa lang po katawan yun pa lang nagiti dahil banag. try Ya. muna natin ito, hindi pa namin kasi What is nasubukan molting kung mag-alaga ng parang ganun kadami na alimango. Kung mag-click po to, Ya. yung mga gustong mag-invest, Basit lang nga lugis lagi ti balong kung group walang of kita ko ano ka. 200, 1,000 each, ganun. Tapos isang hektarya, Bagay! papawalan natin. Every 2 weeks, mag-harvest tayo. Makita, Kasi bay! ang harvest po ng alimango ay hindi isahan lang. Sakas ka karasakas ay. After 2 months, 3 months, pwede na mag-harvest. Wala mo babasay. Pipiliin mo lang yung malalaki. Tapos yun yung ibebenta. Every 2 weeks, gano'n. Kasi hindi mo sila makukuha ng sabay-sabay. Dahil yung mga iba na sa lungga, kapag mga pagkain hindi na lumalabas, nag-hibernate na lang. So, eto po, medyo overload yung plastic natin. Pero, okay na kasi meron pa tayong mga sobra na nalagay sa freezer. Talaga. So, habang madami, nag-imbak tayo ng Ano darang ibagani nga taman ko nyo. So, Takita ba katasuki mo? yung 5 piso mo na crablet, after 4 to 6 months, naging 500 pesos to 700 pesos. So, ang laki po. Yung 5,000 na Tagaw-tikot pieces ta. na crablet, Sakit dito. worth 25,000 pesos, Bukpay. ay magiging 2.5 million kung mabubuhay sila lahat. Pero kagaya ng sabi ko, may mga bagyong parating, pwedeng umapaw yung fish pond, pwedeng pumunta sa kabila yung mga alimango. Minsan kapag umulan ng malakas at umapaw yung mga fish pond natin, sana hindi na umapaw sa atin dahil nagtataas tayo ng pilapil. Minsan namamatay yung alimango. Kaya umakyat sila sa mga lupa kasi yung tubig naging mabaho. So karamihan ng mga isda, ang daming huli kapag pagkatapos ng bagyo. Parang nabubulabog sila. Siguro, ang daming nahuli ng mga mangingisda. Yung mga alimango din na nahuli, unti-unti silang namamatay. 2 days, 3 days, parang mahina sila. Eventually, namamatay sila. So yun yung mga kalaban natin. So hindi 100% na kikitain natin yun, computation natin. Kumbaga, yun lang yung batayan natin. Kasi kung bangus po ang alagaan natin, ang bangus na 3 inches ay nagkakalaga ng 4 pesos. 3 pesos, 4 pesos. Tapos, after 4 to 6 months, magiging ang isang 3 pieces sa 1 kilo. So, nag-worth lang yun isang piraso ng bangus ng 50 pesos. Samantalang yun, 5 pesos na crablet, after 4 to 6 months, magiging 500 to 700 pesos siya. Depende sa kapag may buyer. Kapag walang alimango, pwedeng tumaas hanggang 1 to po ang per kilo ng alimango sa amin. Yun po yung mga malalaki at saka matataba. Pero nagre-range kadalasan 700 to 1,000. Maabot pa nga kapag madaming alimango sa 500. Dito, makukontrol po yung pagbebenta. Kasi, ang mga mahuhuli natin na malalaki, ilalagay muna natin sa mga crab box natin. May nabili po kami dati na 400 pieces na crab box. Doon natin ilalagay yung mga na-harvest. Halimbawa, naka-harvest tayo ng 100 pieces. Pagpalagay mo, 200 pieces. So, patatabihin muna natin ng 3 weeks hanggang 1 month. Para siguradong mataba sila. Tapos kapag kukunin na, halimbawa may nag-order, titignan muna kung mataba siya. Marami so, yung mga pwedeng makontrol natin. Pero yung mga kalamidad, mahirapan po tayong makontrol. So, na-observe namin, ito madaming kicker or yung river grass, brackish water po ito. Dati pura banda natin manungal daw na mo sa gitna ng fish pond. Mas maganda kasi yung nag-alaga kami ng bangus dito. At saka 10 weeks na sila at saka kabilang fish pond na malinis. Halos kalahati na ang agwat. Diba, nagre-raise ng 1 gram na yung isang bangus. Dito 2 grams na. Hanggang 3 grams na. Mabilis lumaki. So, parehas lang naman pinapakain. Saka yun ang papakain.
At sa pag-clean up, wala bang pagtatagay ng alimango kasi territorial po sila. Kung yung 10,000 square meter, lalagyan mo ng, let's say, 2,500, at Bagay na pinupuka mo ito 2 kaya meters namin. Uri niya pag diswang ta to 3 meters bawat isang crablet. Di ko lang kung tama, tinansya ko lang po. So, maganda po yun, return ng investment kung ma-achieve mo yung mga ganon. Yun, mabubuhay, mababa lang yung mortality. So, ito po yun, i-vlog natin, na titignan natin kung kita, kung sakaling kita, magiging ano na tayo, crab producer na tayo. Kasi dito sa amin sa Bugey ay may crab festival yearly. Nagpapaluto sila ng 1 ton to 2 tons. Tapos kakain yung may gusto sa munisipyo. Siyempre, hindi na provide lahat ng mga tao. Minsan nagkakaubusan. Tapos, naturingan kami na crab capital of the North. Sorry po. Tapon lang Pero kapag bumibili ng alimango, minsan nawawala dahil yung mga middleman o kompradora dinadala sa Tuguegarao, Isabela, yung mga alimango na nakukuha sa wild or sa mga fish pond. So, ganun po. Minsan mahal na yung alimango sa amin. Kami pa yung bumibili na minsan sa mga. Dito po kasi sa atin, walang masyadong fish pond na develop. Yung DDT lang ang ano, maganda yung fish pond. Hindi pa lang kung nasa 300 hectares. So, ano naman, ba na may yung naalagaan. Pasensya na po nag-uubok na ating. Malunga para So, yun po yung abangan natin. Sana mag-pray natin mag-success po tayo kasi nakailang failure na po tayo. Pero ano lang, continue lang on dreaming. Tapos may mga gastos pa pinapakilap natin yung kalahati nito. Less than 1 hectare. Dahil may nagde-divide. For 1 hectare siya, 30,000 to 40,000 pesos natin weekly. Pero malapit na matapos. So kung maglikit tayo dito, pwede natin i-invest para naman kumita sila habang nanonood. So sana si Kadong din mabigyan ko ng cellphone para ano yun maliwanag yung video niya. Tapos yung isa nating vlogger, cameraman, pe-pray din tayo na sana dahil masipag mag-vlog, ma-promote po. Kapag na-promote siya, i-vlog din natin. So, eto po yung mga kaganapan dito sa fish pond. Every 3 days, 5 days, mag-vlog po tayo.